Yun ang kakayahan ko sa mundo. Yan ang pinakamalaki kong kakayahan. Ang pagpapatawa ko ay isang kapasidad, ngunit hindi yan kakayahan. Ang pagmamahal ko sa lalaki ay maaaring kakayahan. Ngunit ang may gipit din doon. Umaasang matutulungan kita sa iyong mga pinansyal na suliranin ngayon narito ako sa Hawaii. Sa pagkakataon ko ay gusto kong bigyan ng pugay lahat ng mga ina na naririto sa lugar nito. Dahil sa loob ng maraming panahon kayo minagdusa, sa loob ng 9 na buwan kami dinalin nyo sa inyong sinapupunan, sa oras pa lamang ng paglilihi, hanggang sa pag-iri, hanggang sa pagdurugo ng inyong pipi. Naghirap kayo para kaming lahat ay iluha. Kaya hayaan niyong bigyan ko kayo ng isang simpleng pagpupugay sa oras na ito. Mga ina, malaki ang inggit ko sa inyo. Dahil kailanman, yan ay hindi mangyayari sa akin. Not unless may lalaki rito na gustong anak-anak ko sa oras na ito. At gustong magkalat ako ng mukhang marami-rami rin naman. Itong nasa harapan ko, prospect ko na to'y kanina. Ano na? Ano? Pwede na? Hindi, ito. Pag binibidyo niya ako, huwag mo i-video. Bawal yan. Bawal ang video karera sa Pilipinas. Eh, may mga lalaki. Parang may nag-wedding dun sa ano bang problema mo? Pakyo ka. May show ka ba dyan? Magkano entrance dyan? Mukhang may show ka dyan pero walang nanonood eh. Kaya kinukuha mo atensyon namin. Ayun, ito may 3 mga lalaki nakikita sa harap ang mga nakasama. At hindi ko kayo nakita ng maaga-aga, ilang oras na. Mga lalaki ba yan o mga lalaki rin ang hanap? Kasi naguguluhan ako eh. Yung mga nakikita kong mga lalaki gusto ko sana eh. Hanggang buwang ko sana, kaya lalaki rin naman ang hanap. Pero malay mo meron at meron maligaw talaga dito. Sa taas! Gusto kong makakilala ng lalaki pero ayokong mapagod. Mataas-taas yan, kuya. Kung talagang mahal mo, kung tumalun ka nga. Ayun! Anyan agad mo, Adi! Ako mamawatan, bakit ko pinam. Ano ba, ang nanay ko po ay Ilocano, siya ay taga La Union. Taga San Juan, La Union. Taga La Union kayo? Taga San Juan, La Union ang nanay ko. At ang unang boyfriend ko ay Ilocano. Minsan may mga naiintindihan ako, nauunawa ang mga salitang Ilocano, pero hindi ko kayang magsalita ng dire-diretsong Ilocano. Pero nauunawaan ko naman kahit paano. Ang unang boyfriend ko ay Ilocano. Hindi naman siya kuripot, pero matipid. Ha? Bibigyan ko kayo ng sample. Yung boyfriend kong Ilocano, tuwing nag-uusap kami, Ilocano ang dialektong ginagamit niya. Owen! Ang tala ka, kinam! Katayon. May mga sinasabi yung boyfriend ko, lalo na pag nung anniversary namin, pag nag-make love kami, kaya hindi ko maintindihan. Oo. Sabi sa akin, ka, nag-igot yun, nag-igot, okay lang, dasip, okay lang. Nagkaya. Sabi ko, aguri ka, apay ka, okay na, magtakyak, nag-takyak, okay na, nagpapasip. Hirap. Hindi ko na maintindihan. Ang tipid-tipid pa. Pag sinusubo ka, ayaw ng buo, ulo muna kasi may pinaglalaanan pa. Oo. Nakakaloka. Inikot ko ang buong Pilipinas para makahanap ng isang lalaking iibigin ko, pero hanggang ngayon, hindi pa talaga ako nakakakuha ng perfect man for me. Pagkatapos ng La Union, kung saan ako nakarating, nagpunta pa ako ng Batangas. May mga Batanggenyo pa rito. Ang dami, mga 8 lang. Ang pangalawa ko naging boyfriend Batanggenyo. Matapang, barako, brusko. Oo, kakaloka. Pag nakikita ko yung katawan niya, nag-iingat talaga ako, nanginginig ako.
Yan ang anniversary namin, sabi niya. Ito na ang araw ng pagliliig. Ito na ang araw sa magsasanib ang ating katawan at lakas. At dahil naman mahal ko siya, pinagbigyan ko siya. Hinabaran ko lang ang sarili ko. Habang unti-unti ko tinatagal ang aking sablot, siya nakatitig lamang sa akin. Sabi ko, ito na ang araw kasi makakatikim ako ng bruise ko para akong patanggin. Tumuwad na ako ng daan. Pagtuwad ko, pinasok niya na, aray, ang sakit! Napasigaw ako! Aray, duguan ako. Pagtingin ko, palisong pala yung pinapasok. Duguan ako. Sa sobrang sakit na patakbo ko hanggang sa napadpad ako ng Laguna. May mga taga-Laguna ba rito? Iba ang mga taga-Laguna. Ang sasarap kaya ng mga taga-Laguna. Pag matatapos na abangan mo, ay, lumalabas buko pa eh. Oo. May natikmaan nga ako, subo ko, upo ko ng upo, pag di ko ispasol pala. May nakita naman ako, paikot, kulubot, singaling naman. Nahihirapan talaga ako. 5 minutes na lang daw, sabi niya. So ito na, nagmamadali na nga ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan ba talaga ako maghahanap ng lalaki magpapatibok ng puso ko. Nagpunta ako ng Iloilo. Iba ang mga Ilonggo. Malalambing. Sobrang lambing. Pati sa pagsasalita, ang lambing nila. Kaya lang sa sobrang lambing ng mga Ilonggo, hindi mo na malaman kung kailan sila masaya o kung kailan sila galit. Kasi pag nagsalita sila, yung intonation nila laging pabagsak. Laging, mahal kita, kumain ka na, miss kita. Ganon sila. May mga kapitbahay ako, puro Ilonggo ang nakatira, isang boarding house. Nagpapatayan na pala, hindi namin alam. Naririnig ko na lang. Nag-aaway na pala, kala ko nag-aharutan. Sabi, ayun ka, patayin kita. Salbahay ka lalaki, saksakin kita. Sabi ng isa, walang yan, patayin kita, barilin kita. Bang, bang. Sabi ng lalaki, nagtatahulan yung mga aso. Sabi ng mga aso, aw, aw. May mga pusa sabi, meow, meow. Nalaman na lang namin na namatay yung isa kasi nagmulto. At sabi nung Ilonggong nagmulto, saklolo, hustisya. Nakita ko na takot ako, sabi ko, iba ang mga Ilonggo. Pero mababait talaga sila. Alam mo kung bakit mababait ang mga Pilipino? Dahil mababait ang mga inang Pilipina. Nagmana sa mga ina. Kaya ngayon gusto kong pasalamatan ang mga ina lalo na at lahat kayong naririto dahil isang malaking utang na loob ang gusto kong tanawin. Kaming lahat ng showtime family sa inyong lahat sa pagparine, sa pagpunta po rito at nagkita-kita tayo at nasaksihan nyo kung anong klaseng kabaliwan meron po kami. Dahil kaya ko sinasabing malaking utang na loob dahil ang ticket na ipinangpasok nyo rito ay hindi naman hiningi kundi binili ninyo at mahirap ang buhay ninyo rito sa Hawaii. Isang malaking katarantaduhan kung sasabihin natin ng mga OFWs o mga Pilipino o mga kapamilya natin sa ibang bansa, ang sarap-sarap na mga buhay. Hindi totoo yan at yan ay isang bagay na hindi nauunawaan ng mga nasa Maynila. Akala nila, pag nag-a-abroad, mayaman, nakakaluwag-luwag, maginhawa. Pero hindi nila alam kung anong hirap sa Pilipinas, mas mahirap pa nga dito dahil kailangan mong magtrabaho. Sa Pilipinas, pwede kang tumambay. Kaya maraming salamat, malaking utang na loob ko ang gusto kong ibigay sa inyo. At dahil nandito na rin naman ako, usong-uso sa show tayo magbigayan ng regalo, di ba? Magbibigay ako ng mga t-shirt para sa mga natatanging ina na naririto. Nasa iyo mga t-shirt. Itaas ang kamay lahat ng mga ina. Ano, walang ama? Parang lahat nagtaas ng kamay. Asan na yung ayan? Nakalagay po sa t-shirt ko kasi my biggest fan is my nanay. Kahit anong sama ng paningin sa akin ng buong mundo, ako pa rin ang pinakamagandang bakla para sa nanay ko. Kahit anong sama ng sinasabi sa akin ng buong mundo, maganda pa rin ang maririnig ko sa nanay ko. Dahil I am nanay's superstar. At dahil I am nanay's superstar,
gusto kong sabihin sa lahat ng mga nanay, no, I am not the superstar because nanay is the real star. Kaya sa lahat ng mga nanay,